Kabanata 4. Sino sa palagay mo ikaw? Tagasalin. Endless Fantasy Translation Editor. Walang katapusang pagsasalin. Napuno ng bewilderment ang lobby habang pinapanood ng mga tao si Ye Chen na papalapit sa pagkabigla. Dapat mabaliw siya. Kudlit. Ano ang isang mabaliw na binata? Kudlit. Iyon ang iniisip ng lahat. Ano ang club ng Hongtai? Ito ay isa sa napakakaunting mga bihirang pribadong club sa buong lungsod ng Tianan. Hindi ito bukas sa publiko at pinamamahalaan ng isang sistema ng paanyaya sa VIP. Ang mga pinamamahalaang makapasok ay walang iba kundi ang mga kilalang tao mula sa iba't ibang mga industriya. Walang dahilan para sa club na pinatatakbo tulad nito maliban sa may-ari sa likod ng club na Lintay. Lintay. Marahil maraming mga tao ang hindi magagawang gumanti kaagad sa pagdinig ng pangalang iyon. Gayunpaman, nang marinig nila ang pangalang Black Leopard, maramdaman ng lahat na ang kanilang mga anit ay manhid at ang mga panginginig ay bumiyahe sa kanilang mga likuran. Pinagmulan. Noggo.co. Siya ay isang mabangis, malamig na dugo, brutal na tog. Gayunpaman, ang binata sa harap nila ay hindi nag-iingat. Pumasok siya sa pamamagitan ng pagsira sa pintuan at kahit na mayabang na inihayag upang makakuha ng itim na leopard na si Lintay na lumabas at tanggapin ang kanyang kamatayan. Baliw ba ang binata na ito o naghahanap siya ng kamatayan? Walang pasubali, nahaharap ni Ye Chen ang lahat. Umupo siya sa pinakamalapit na sopa sa kanya at kumuha ng isang sigarilyo ng dahan-dahan pagkatapos ay sinindihan ito ng kanyang sarili. Naghihintay siya. Nagtanong na siya sa paligid dito kaya nalaman niya na mananatili dito si Lintay tuwing gabi ng walang pagbubukod. Ang club na ito ay maaaring isaalang-alang ang kanyang tahanan. Ang pag-uugali ni Chen ay lampas sa mapagmataas. Marami sa kanila ang nag-tweet ng kanilang mga eyelid. Bukod sa pagkakaroon ng mga bayag upang pukawin ang mga bagay, mayroon pa siyang pakiramdam na manigarilyo. Ang tunog ng mga yapok ay dumating bilang 3 hanggang 5 malalaking lalaki ay nagmula sa bawat sulok sa lobby. Nakasuot sila ng mga itim na uniforme habang ang bawat isa sa kanila ay may hawak na baton sa kanilang kamay. Ang pinuno ay isang binata sa isang suit na mukhang nakamamatay na mabangis. Narito ang mga security guard na namamahala sa eksena, kaya magiging isang mahusay na palabas para sigurado. Ang mga panauhin na nanonood ay nasisiyahan habang inihayag nila ang pagyusisa sa kanilang mga mukha. Ang binata sa suit ay nagtatakda ng kanyang baton. Patayin mo siya at pakainin siya sa mga aso. Ang mga labis na kasangkot sa industriya na ito ay hindi sasabihin ng anumang hindi kinakailangan. Sa sandaling siya ay tapos na sa pagsasalita, higit sa 10 kalalakihan ang sumulong habang kumakaway kaagad ang kanilang mga baton. Malinis ang kanilang pagbuo habang ang kanilang mga hakbang ay matibay at malakas. Malinaw silang sinanay. Dahan-dahang tumayo si Ye Chen at nag-flick ng abo ng sigarilyo. Habang papalapit sa kanya ang mga tao, ang lahat ng ginawa niya ay kumikislap ng kanyang daliri. Mabilis na bumaril ang puwit ng sigarilyo sa hangin na naglalabas ng mga spark kahit saan. Ang dalawang security guard na nakikipagsapalaran sa unahan ay hinarang ang mga sparks gamit ang kanilang mga kamay sa pamamagitan ng likas na hilig. Gayunpaman, inilunsad ni Ye Chen ang isang sipa, pagbaril pareho sa kanila at sinira ang maraming mga talahanayan at upuan. Ang karamihan ng tao ay bumagsak sa lubos na pagkabigla. Hindi nila naisip na talunin ni Ye Chen ang duo sa isang hit. Hindi nakakagulat na siya ay sobrang mapagmataas. Tila siya talaga ay isang bagay. Ang binata sa suit ay may kaunting pagkakataon ng pagpapahayag at desperado siyang sumilip sa ikatlong palapag sa pamamagitan ng likas na hilig. Kayo ay masyadong mahina. Umiling-iling si Ye Chen. Pagkatapos ay sumabog siya patungo sa natitirang 10 mabilis. Ginawa niya ang pinakapangunahing taktikan ng gravity sa mundo ng paglilinang na lumilitaw na siya ay pag-aari ng Diyos ng labanan. Magkakaroon ng nagwawasak na daing saan man siya dumaan. Sa loob ng isang maikling ilang paghinga, may mga taong nakahiga sa lahat ng dako sa lupa. Walang pagbubukod. Sa ngayon, nagkaroon ng patay na katahimikan sa lobby. Nakakilabot itong tahimik. Ang lahat ay labis na nagulat na ang kanilang mga panga ay halos bumagsak. Hindi na sila maaaring mabigla. Gulp. Panipi. Walang nakakaalam kung sino ang kumalas, ngunit ang tunog ng lahat na kumukuha ng isang matalim na paglanghap ay sumigaw pagkatapos nito. Siya ay malakas, nakakilabot na makapangyarihan. Kasabay nito, sa isang silid sa ikatlong palapag ng club, 2 lalaki ang tumayo sa tabi ng bintana at tumingin sa ilalim nila. Nakita nila ang lahat ng nangyari doon na malinaw na kristal. Sila ay isang menacing hunk na may isang somber na mukha at isang matandang lalaki sa isang martial na sangkap. Ang matandang lalaki ay humigit kumulang 40 hanggang 50 taong gulang. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay maliwanag at mayroon siyang isang pambihirang paraan na nagpapataw. Ang mabangis na hunk ay nakatitig kay Ye Chen sa ilalim ng mga mata ng somber. Nakikipag-usap ako sa isang budi. Hindi ko na siya nasaktan. Gayunpaman, ang taong ito ay labis na mapagmataas. Wala ba talaga ako sa kanya? Panipi. Mahusay. Dahil ba sa inihayag ko na hindi na ako papatayin o ang taong iyon ay napuno ng kanyang sarili? Isang matinding hangarin na pumatay ang sumabog sa kanyang katawan. Kasunod nito, kinuha niya ang kanyang walkie-talkie sa isang pagtatangka upang makakuha ng mas maraming mga tao upang labanan ang bagong dating. Maghintay. Ang matandang lalaki sa sangkap ng martial ay huminto sa kanya ng bigla at sinabi na parang nasa malalim na pag-iisip, Director Lin, ang taong ito ay maaaring maging isang sinaunang martial artist. Ito ay magiging walang saysay kahit gaano karaming mga tao ang ipinadala mo upang labanan siya. Panipi. Ang ekspresyon ng Grim Hunk ay nagbago kaagad. Kaya, ano ang gagawin natin, Master Wu? Panipi. Bagaman si Lintay ay isang overlord na hindi natatakot sa sinumang mga opisyal o mayayamang lalaki, maraming mga nilalang na mas malakas kaysa siya sa mundong ito. Sila ay sinaunang martial artist tulad ng matanda, si Wu Changchun, sa harap niya. Mahinahon na ngumiti si Wu Changchun. Huwag kang mag-alala. Sa paghuhusga sa kanyang kabataan at walang aura na maaari kong makita, sa palagay ko ay dapat na mababa ang kanyang base sa paglilinang. Manatili dito at kumuha ako ng isang tasa ng tsaa. Babalik na ako, Panipi. Salamat, Master Wu. Magbabayad ako sa iyo ng walang bayad kapag natapos na ito. Masaya si Lintay. Si Wu Changchun ay umiling-iling ng bahagya at kalmado na umalis. Mukhang naglalakad siya. Si Master Wu ay karapat-dapat na tawaging aming superior. Naapektuhan ng karahasan ni Wu Changchun ang emosyon ni Lintay.
Tiningnan niya si Ye Chen sa ilalim ng mga ito matapos na mag-exclaim mula sa ilalim ng kanyang puso. Mapanganib ang kanyang mga mata habang siya ay umungol, ikaw brat. Wala akong pakialam kung sino ka, ngunit hindi pinapangarap na iwanan ang lugar na ito dahil maglakas loob kang pukawin ang mga bagay sa aking teritoryo. Panipi. Sa ground floor, naramdaman ni Ye Chen ang isang ginaw na nagmula sa likuran niya ng biglaang habang sinipa niya ang binata sa suit na sumabog sa kanya. Tumalikod siya upang tumingin sa pamamagitan ng likas na hilig. Nakita niya ang isang matandang lalaki sa isang itim na sangkap na marshal na naglalakad sa hagdan ng dahan-dahan. Ang bilis ng matandang lalaki ay hindi mabagal, ngunit nagbigay ito ng labis na pakiramdam ng suspense. Isang tao sa karamihan ng tao ang nagbigkas ng makita ang matandang lalaki, ito ang Master Wu Changchun mula sa Chinyang Martial Club. Panipi. Ang isa pang tao ay tila naalala ang isang bagay matapos marinig na habang siya ay nagulat. Ano? Narito ang matandang lalaki. Tandang padamdam. Panipi. Sino ang Master Wu na ito na pinag-uusapan mo? May lumabo pa. Ang Master Wu ay ang taong namamahala sa pinakapopular na club sa pag-aasawa sa Tianan City. Narinig ko na siya ang kahalili ni Wing Chun. Mayroon siyang mga kasanayan sa martial art na ipinasa ang kanyang linya. Nasaksihan ko siya na gumagamit ng sobrang lakas kapag nagpapakita sa mga mag-aaral at sinira niya ang kahoy na dumi sa kanyang kamao. Panipi. Bumaba ang mga panga ng mga tao nang marinig nila iyon at hindi nila maiwasang mapaliit ang kanilang mga mata kay Ye Chen. Tila sinasabi nila, lumitaw ang tunay na dalubhasa. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo ngayon. Kudlit. Nag-squint si Ye Chen habang sinulyapan niya si Wu Changchun, isang ngiti na lumilitaw sa sulok ng kanyang mga labi. Ang taong ito ay isang bagay. Siya ay medyo matibay. Si Wu Changchun ay lihim na nagulat sa kung gaano kalmado si Ye Chen. Sinabi niya habang nakangiti, kapatid, ako si Wu Changchun mula sa Chinyang Martial Club. Nagtataka ako kung anong uri ng hindi pagkakaunawaan na mayroon ka kay Director Lin. Maaari mo ba akong bigyan ng mukha at umupo habang pinag-uusapan natin ito? Panipi. Hindi maiwasang tumango ang mga tao nang marinig iyon. Hindi mahalaga kung ano, ang pag-uugali ni Master Wu lamang ang naging karapat-dapat na tawaging isang dalubhasa. Si Chen ay nagsindot ng isang sigarilyo at kinuha ang kanyang sarili na parang wala siyang narinig. Sumimangot si Wu Changchun nang makita niya si Ye Chen na humihinga ng usok sa kanya kung kailan siya magsasalita. Napangiti si Chen. Bigyan kita ng mukha. Sino sa palagay mo ikaw? Tandang padamdam. Panipi. Ang isa ay dapat manatili sa isang distansya kung ang isang tao ay nakatagpo ng isang taong nagpayo sa iyo na maging magnanimous o hilingin sa iyo na bigyan siya ng mukha bago malaman kung ano ang nangyari. Ito ay dahil ang gayong tao ay i-drag ka sa kanya kapag siya ay nagkakaproblema. Lahat ay dumbstruck sa sandaling tapos na si Ye Chen. Akala nila misheard sila. Si Lin Tai, na nasa ikatlong palapag, ay hindi makakatulong ngunit ngumisi. Napakahirap maunawaan ng mga kabataan ngayon. Hindi ba ito mahusay na buhay? Panipi. Ang mukha ni Wu Changchun ay naging mapatla at berde habang siya ay maliwanag. Ang brat na ito ay tumawid sa linya. Panipi.